A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 64 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 2, 2026 and the character we will discussing about is Esau and Jacob, yung anak po ni Isaac and Rebecca. And now, for the concept by Pastor Russell, Jacob and Esau, grace that chooses and grace that transforms. So Jacob and Esau were brothers with very different hearts. Esau wanted what felt good right away and sold his birthright for a simple meal. Jacob wanted God's blessing but sometimes took it in the wrong way. Even though both brothers made mistakes, God's plan kept moving forward. God chose Jacob to continue his covenant promises, not because Jacob was better, but because of his grace. Later, God changed Jacob's heart and he became a man of faith. Their story shows us that God's grace chooses and transforms us, preparing the way for his bigger plan, which finds its fullest meaning in Jesus. Now, para naman sa ating scripture reading, ito po ay mababasa natin sa Genesis 25 verse 19 to 34. And bago ang lahat, gusto ko lang i-emphasize yung different character nitong character na pinag-uusapan natin. Si Esau, siya po yung unang lumabas. Though twin sila ni Jacob, siya po yung unang lumabas. And yung characteristic niya, he is outdoorsman. Palagi siyang nasa labas para mangaso. On the other hand naman, si Jacob, siya yung tipo ng taong bahay. Kaya mas mahal siya ng kanyang ina na si Rebecca dahil mas madalas siya yung kasama nito. And eto nga po ang sabi dito sa ating talatang babasahin. Verse 29, One day, when Jacob was cooking some stew, Esau arrived at home from the wilderness. He is exhausted and hungry. Esau said to Jacob, I'm starved. Give me some of the red stew, yung niluluto nga po ni Jacob. This is how Esau got his other name, Edom, which means red. So yung Edomites po ay nagmula kay Esau. And sabi ni Jacob, all right, but trade me your right as the firstborn son. Look, I'm dying of starvation, sabi ni Esau. What good is my birthright to me now? Sabi niya, parang ano pang kahalagahan ng birthright na yan, mamamatay na ako sa gutom. But Jacob said, first you must swear that your birthright is mine. So Esau swore an oath, thereby selling all his right as the firstborn son to his brother Jacob. So, pinagpalit niya yung pagiging firstborn son, yung right ng pagiging firstborn son para doon sa soup dahil nga gutom na siya. And in this chapter, ang napansin lang natin, yung mapapansin natin yung pagiging tuso ng kapatid ni Esau na si Jacob. But, meron din ditong pagkakamali si Esau. At ayun yung magiging katuruan natin para sa ngayong araw. At ito nga po ay patungkol sa three sins of Esau. Number 1, Esau rejects Yahweh blessing. Ito yung pagiging panganay or yung birthright. In theologian, it's called divine election. Ito yung, kumbaga, it's a blessing pag naging panganay ka kasi binigay ito ng Diyos. Kumbaga, itinakda ito ng Diyos para sa iyo. Ibig sabihin, kapag panganay ka, pinili ka talaga ng Diyos para dyan. And that's the mistake na ginawa ni Esau. Dahil binenta niya ito sa kanyang kapatid because of the desire of the flesh. Ito nga yung pagkagutom. Before, in their times, legally yon paglilipat ng birthright. Ito kasi, yung birthright, ito kasi yung mga panganay sila, yung pagkapanganay mo ay makaka-inherit ka ng estate doon sa father mo kapag namatay ka. Ay, namatay yung father mo. And si Esau, pinili siya ng Diyos para doon, but he chose to reject God's blessing dahil nga doon sa pagkagutom at hindi niya pinahalagahan yung pinili ng Diyos na maging siya. So, yung pagiging napakahalaga po kasi na ikaw yung panganay sa panahon nila
because that is your birthright. Kumbaga, marami kang inheritance na makukuha because of that. Pero, sinawalang bahala lang yon ni Iso dahil nga ay wala siyang pakialam marahil dahil sa gutom niya na rin. And pangalawang katuruan, Iso operates according to the flesh. According to the flesh, ito yung kung anong gusto ng laman, susundin. Ayun yung ginawa ni Iso, ay din yung mababasa natin sa Genesis 25 verse 32. Kumbaga sinabi niya, aanhin ko pa ang birthright na yan kung mamamatay lang rin naman ako sa gutom. Ayun yung expression lang yan. Sa atin, ayun yung tinatawag na or pwede siya ma-relate sa delayed gratification. Basta kung ano yung gusto ng laman o yung craving, sinusunod natin agad. At hindi lang ito yung sa pagkain, applicable rin to sa ating mga relationship. Kaya nga, maraming marami ang nasisirang relasyon dahil sa attraction. 'Pag naa-attract kasi tayo, ayun yung call of our flesh. And kapag sinunod naman natin yun, ayun na yung panimula ng pagkasira ng relationship. And so itong flesh kasi natin, itong katawan natin ay yung katawan natin, yung laman natin ay talagang makasalanan. Kaya nga ang Diyos binigyan tayo ng Holy Spirit. Ito yung Holy Spirit niya. It works to wage war against the flesh. The so that we will able to do will of God. Kaya dapat pinapalakas din natin itong Holy Spirit yung by feeding it with the word of God. Hindi lang itong laman natin yung binubusog natin. At pangatlo, Esau is immoral and godless. So, ito po yung sinabi sa Biblia. Binanggit po ito sa Hebrew 12 verse 16 to 17. Sabi dito, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau. So, ayun po yung pagka-describe kay Esau. Siya ay immoral at godless. At makikita rin natin ito sa kanyang ugali doon sa pagpili pa lang niya ng napapangasawa. So, pumili siya mula doon sa lahi na salungat sa kultura ng ng mga Hudyo. Yung kasi po itong napangasawa niya ay taliwas doon sa gusto ni God. Kumbaga, meron silang culture na sobrang sama. Kumbaga, yung culture nga na yun ay sumasamba rin marahil sa ibang Diyos-Diyosan. At itong mga asawa niya ay ginawang mapait ang buhay para kina Isaac at Rebecca. Ayun po yung mababasa natin sa Genesis 26 verse 34 to 35. And according to the Bible, he just follow what the flesh desire. Kung ano yung gusto ng katawan niya, maisip niya, kumbaga may impulsive, sumusunod siya sa impulsive thoughts niya. At paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay, yung katuruan mula kay Iso? Paano ba natin siya isasabuhay? Number one, delayed gratification for a better future. Itong delayed gratification, it give you opportunity to become success later on. Kasi ito yung, kumbaga, self-discipline na rin. You don't take all opportunity sa harap mo kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa kasaya, o yung sa pagkain gaano pa kasarap. It is like late celebration, yung delayed gratification. Kung kumita ka ngayon na pagkalaki-laki, you do not celebrate agad-agad na para bang one day millionaire ka. You will wait for a right time kasi malay mo ay saglit lang din yon. Wala nang kasunod yung kinita mo. At maganda magkaroon tayo ng late celebration na kung saan aantayin muna natin na maging stable na hindi lang temporary. And it is about waiting to feed flesh desire for a better future. Kaya be a resistant person. Resist your flesh desire for a better future. And ayun din yung magiging pangalawang katuruan natin, when you resist your flesh desire, decide with long-term consequence in mind. Ito yung lagi nating isipin, yung long-term effect ng mga decision natin. Unlike kay Iso, yung gutom niya lang yung inisip niya. He doesn't care on the blessing on his shoulder, yung binigay ng Diyos. Yung stew kapalit ng birthright niya. And that's the problem of Iso, yung udyok ng laman, yung sinunod niya, hindi yung
hindi niya inisip na kung ano yung blessing na ibinigay sa kanya ng Diyos. At pangatlo, defeat the work of the flesh by the Spirit. Itong laman natin, it always go on the other part, path of, path from God. Yung, kumbaga, palaging palayo sa Diyos yung mga desisyon, yung mga gusto ng ating katawan, yung laman natin, at wala tayong kawala doon. Dahil we are trapped here, kasi eto yun katawan natin to. But in spite of that, wala tayong kawala pero meron tayong choice. And we have the power to control the flesh through the guidance of the Holy Spirit. Control the flesh, desire, or else it will control you instead. Yung decision kasi netong flesh na to is uudyukan ka sa mga bisyo, sa katamaran, sa lahat basta palayo sa Diyos. And kung hindi ka magiging mindful, kung hindi mo kokontrolin ito, ikaw ang kokontrolin nito. And so, believe on this, si God binigyan tayo ng spirit, lahat ng tao meron ito, maging masama ka man o mabuti ka man, binigyan lahat ng Diyos ng Espiritu Santo para hindi tayo maging katulad ni Iso na nag-ooperate on the flesh. Ayun nga yung sabi sa Galatians 5:16 to 17. It says, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh." 17. For the flesh desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So, lumalakad tayo ayon sa udyok dapat ng Santo Espiritu upang hindi natin ibigay lahat ng gusto ng laman. At para naman sa ating pagninilay-nilayan or yung reflection natin for today, why it is delayed gratification one of the good mark of success? Bakit mahalagang meron tayo na to, delayed gratification, para makita natin na matutungo ba tayo into success. At bago pa tayo magtapos ay let's have a short prayer. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na muli ay pinarinig niyo sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, salamat dahil ginagabayan niyo kami sa araw-araw, Panginoon. At itong devotion na ito, Panginoon, ay isang paalala sa amin, Panginoon, na matuto kami mag-antay at tanggapin ng buo, Panginoon, ang inyong binigay sa amin mga biyaya niyo, Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin at Panginoon sa buhay ni Jesus Christ na siyang nagtubos sa amin mula doon sa kasalanan, Panginoon. Panginoon, turuan niyo ang aming mga puso, Panginoon, na kumilos with a delayed gratification na hindi dapat palagi sinusunod ang gusto ng aming mga laman, Panginoon. At tulungan niyo kami na marinig ang salita ng Holy Spirit sa amin, Panginoon, na siyang nagpoprotekta sa amin para mapalayo nga po dito sa desire ng aming katawan, Panginoon. Ngayon mo, Panginoon, at kayo nawa ang siyang palaging manguna sa aming daraanan. Magliwanag kayo, Panginoon, at kayo nawa ang laging madakilan ng bawat tao sa aming ginagawa. Ngayon lamang po, in Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. And see you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.